hair expert Yuko Yamashita. Totokoro, Filipina. I learned that Filipina hair becomes rough and frizzy because of the warm weather. That's why I co-created best ever Sunsilk Smooth and Manageable to make hair up to 3 times smoother even with the heat. Get expert touched hair with Sunsilk Smooth and Manageable. Like us at facebook.com/hairexperts. Pagod sa school? Bigyan sila ng Enervon Syrup, ang multivitamins for kids that will give them more energy. May vitamins A, B-complex, C, D, at iba pang nutrients na tamang-tama for your active kids. Para haba-happy ang day ng kids nyo. Don't forget to play and laugh with them even after a long day at school. Enervon Syrup. More energy, mas happy. Babalik tunay wala ng Glove, yung Q Channel 11. Kasama pa rin nag-iisa. Yan, Ka Freddy Aguilar. Okay. Ikaw ay tiyuhin, tito, nung kontrobersya na si Jason Ivler. So, parang ilang araw bago ka pa nagsalita, no? Parang inoobserbahan mo muna. Tapos eto na, yung parang masama ang loob mo doon sa ibang naging kritiko ng iyong pamangkin. Kasi pag sinabi kong suspect ka. Oo. Hindi ka pwedeng itratong kriminal. Yun ang tamang ustisya. Kahit sino ka pa, bibigyan ka ng iyong karapatang pantao. So ngayon, gumugulong pa yung kaso ni At lagi ko namang sinasabi, Iga, na justice should be served. Walang shortcut dyan, walang ano yan, may proseso yan. At kung talagang yung pamangkin kong may kasalanan ka ako, dapat siyang parusahan. Kung hindi naman, bigay sa kanya yung tamang ustisya para sa kanya. Naging close ba kayo ni Jason? Lahat ng pamangkin ko close sa akin. Kasi ako nga ang panganay sa aming magkakapatid. Okay. So nung mga maliliit yan, sa akin halos lahat na tumutuloy lagi yan. At pag binili ko yung mga anak ko ng laruan, pare-pareho lahat ng laruan, lahat ng pamangkin ko pare-pareho yan. Walang iba. Kung ano yung laruan ng anak ko, lahat ng pamangkin ko pare-pareho lahat. At kamusta na si Marlene? Naintindihan mo ba yung paano niya pinoproteksyonan to si Jason? Nung una, hindi ko maintindihan. Sabi nila, iba daw talaga ang nanay. Very, very protective daw. Kaya nung mabasa ko yung mga email at yung mga text ng mga kaibigan ko, ginalang ko yung desisyon ng kapatid ko. Si Ka Freddy lang po ang may pagmamali ko na pag kumanta ng bayan ko, ewan ko kung sino pa itutulad nyo, talagang mararamdaman mo yung nasa Quirino Grandstand ako noon. Ayan, yung lumipad pa yung ibon kay Tita Cory nung gabing yun. Estudyante pa lang ako noon. Pero nung kinanta mo yun, nag-iiyakan din nasa tabi ko. Nakakapangilabo na lang. Nung tumitigil ka na sa parting magigitara, tapos ikaw na Mag-aakapela. nag-aakapela ka. So, saan galing yun? Sa puso ko lahat yan, Igan. Hindi ko pinag-aaralan yung gagawin ko. Nangyayari na yun minsan sa entablado. Hinihingi ng pagkakataon, nararamdaman ko na bibitawan ko yung gitara kasi ang tingin ko mas magiging solemn kung wala na yung gitara. Tapos tahimik lahat. No, tapos yung mga tao na lang ang parang iisa na lang kayo. Which makikita mo, kung naka-attend ka ng ilang rally, kada rally nakakanta ako ng bayan ko, ang tao nag-iibang kulay ng field. Sa itim na buhok, nagiging ganito yung kulay dahil nakaganon lahat ng tao. At wala akong sinasabing, itaas ang kamay, magsikanta kayo, hindi ako nagsasalita. Naging paraan para ipakita yung galit, no? Okay. Music industry, pag-usapan naman natin. Noon talaga namang todo-todo yung kita ng mga sikat na musikero at singer. Pero ano bang obserbasyon mo ngayon? Parang nanamlay yata ang music industry sa Pilipinas. May nabago ba? Hindi naman nanamlay. Lumakas lang yung pirata. Ayun, Masyadong, wala na, hindi na namlay. Nandiyan pa rin, makikita mo yung mga pirata. Ang dami, mga music namin binibenta. Hindi katulad nung mga 70s hanggang late 80s. Ang pirata nun nasa 20 to 30%. Ngayon baliktad na. Yung legitimate ngayon, wala pa yata sa 20% ang ibinibenta. 80% nasa pirata na. So, siyempre mananamlay ang tingin mo nun kasi wala na eh. Okay. Very vocal ka rin doon sa karapatan ng mga songwriter, ano? Sa kanilang kanta. Ngayon, sino ba talaga dapat humawak nito? Yung rights dyan? Songwriter o yung record label na nagpasikat ng kanta? Depende kung pumirma ka ng publishing. Okay. Yung standard publishing nila, kiniklaim nila na binigay mo na yung karapatan ng kanta sa kanilang lahat. No? So, yun ang kiniklaim. Kasi yun, pero ang katotohanan dun, meron silang pagkakamali dun sa isang
linya doon na sinasabing lahat ng kikitain ng publisher, kalahati ibibigay sa'yo. Sa'yo. Oh, Ngayon, sa singer. kung ako ang may-ari nun, Igan, bakit kita bibigyan ng kalahati ng kikitain ko? Mhm. Di ba akin lahat, pati dapat kita nun. Akin na lahat. Okay. So yun yung naging problema Problema. ko. So yun ang hinihingi ko, hindi yung karapatan, yung pagpirma ko kasi pinirmahan ko yun sa batas natin innocence of the law does not excuse anyone, no? Pinirmahan ko yun kaya kahit hindi ko naintindihan yung pinirmahan ko. Ang ipinaglalaban ko na lang doon, asan yung kalahati ko? Ayun. Ano naman masasabi mo sa pamamayagpag ngayon ng mga Pinoy singer abroad, no? Andiyan na si Charis, si Pineda ng Journey, si Arnold Pineda. So, kamusta? Ang sabi ko nga doon sa interview ko na pinutol naman nila, sabi ko, oo nga pala, controversial ka nga pala. Nakakatuwa ka ako na sumisikat yung mga kababayan natin. Pero hindi lang naman sila, noon pa naman sumisikat ang mga Pilipino sa larangan ng pag-awit. No? Kaya nga lang kako, dinugtungan ko na sana naman kako kumanta sila ng Pilipino. Kaya may karugtong yun. And ginawa, pinutol-putol yung sinabi ko at pinalabas na sinabi ko na mga unggoy ang mga Pilipino. Paano ko sasabing unggoy ang Pilipino? Napaka-numero uno kung magmahal sa sariling atin. Basta sinabi ko unggoy ang Pilipino, di kasama ko doon sa Kasama ka unggoy. na nun. Dahil una kang sinabihan ng tatay mo nun eh. Okay. Diba? Ngayon naman, kapatid, ito para maging masaya pa kwento natin. Meron kaming rank the pictures game. Magpapakita kami ng picture dito. Irango mo. 1 to 3. 1 highest, 3 lowest. Okay. Okay. Tapos sabihin mo sa amin, anong criteria ba't ganun yung ranking three, mo? bakit two, Oo, bakit bakit okay. Narito na, game na. Ito, 1. 1 si Cory, 2. 2 si PGMA, Parehong 2. tsaka si Ferdinand. Anong criteria mo? Si Pangulong Marcos, kung hindi nagkamali yung diskarte niya nung araw, dapat 1. Okay. Nagkaroon ng pagkakamali. Yung pagkamatay ni Ninoy, hindi Ninoy, niya nakontrol. Pero yung suporta sa artist, naramdaman niya, di ba? Oo. Si GMA, ganun din. Kung napigil niya yung sobrang corruption, dapat bibigay ko sa kanya 1. Kasi kaibigan ko yan si GMA. Okay. Fans ko yan nung nag-aaral pa yan. At inaamin niya kahit nung presidente na siya, sinasabi niya sa lahat na fans ko siya. Si Cory, bukod sa parang nanay ang turing ko kay Cory, isa po ako sa tumulong kay Cory para maging presidente. Nagkonbinse, parang gano'n. In fact, nung kinumbinsi po namin tumakbo si Cory sa Clarity School, wala po yata kami 50 katao doon. At yung 50 katao na yun, takot na takot pala at baka arestuhin kami nung panahon na yun. Okay, ayan. 1, 2, 3. Okay, wag maglilipad mga igan. Sa aming pagbabalik, buhay, pamilya naman, ikaw, Freddy, ang ating Bobo Sisin. Abangan sa pagbabalik at tunay, Milano Glavio! May nakita ko ba sa Kasama anak na mo sila na ba? parang ikaw din doon sa kantang anak? Wala naman.